Yes, again, alright mga minamahal, Alicia ninyo, nagbabalik muli para sa ating panibagong video. So, literal na binubugbog ngayon itong si Robin Padilla ng mga lawyers, political analysts at ng taong bayan. Dahil nga po sa sinabi niya na ang trabaho po ng minority is to oppose sa kahit anong gagawin ng ating gobyerno. You know what mga minamahal? Wala dapat majority or minority in terms of impeachment. Kung ako lang, walang majority or minority in terms of impeachment. Dapat lahat tayo nagkakasundo. Yes, tama naman na ang minority is taga-oppose. Kapag merong nagawa ang majority na hindi maganda, sila yung magiging check and balance. Gets ninyo? Taga-check and balance ng performance. Kaso, mga minamahal, sabi ko nga din sa inyo lately na ang trabaho nga ng House of Representatives ng mga kongresista, kaya nga meron tayong Senate and Congress kasi ang trabaho nila to stand firm. So, kung hindi sila titindig para sa mamamayang Pilipino, ano pa yung purpose ng Senate at ng Congress? Nawawala yung purpose nila. Gets niyo dahil sa may partido ako, kaibigan ko si ganito, ganyan. So, alam ninyo, pinaliwanag ko na din to before. Kahit pa nandyan ka na, tinutula ka na sa bangin, o eto na, malalaglag ka na. Pero kung kailangan mo maninindigan, dapat tumindig ka. Kahit nandyan ka sa pinaka-uncomfortable zone mo. Kahit iniisip mo na, baka mawalan ako ng boto. Pero dahil nga meron kang paninindigan, hindi mo yan iisipin. Hindi mo isipin na meron kang sasagasaan. Gets ninyo? Mga minamahal, hindi mo iisipin na meron kang masasagasaan. Ang iisipin mo, yung proteksyon ng taong bayan, yung intensyon mo sa taong bayan, yung mamamayang Pilipino, yan yung iisipin mo kung para ka sa good governance. Gets? Diba kaso itong si Robin, tingnan ninyo, meron na namang isang analyst ang talagang binugbog si Robin. Lahat na lang political analyst, lawyer, ibang kongresista, nabugbog si Robin 'Di ba? Biruin mo ba naman ang tapang magsalita? Oh my goodness. Oh my goodness, ang tagal na ninyo. Hindi pa ba yan alam? Siyempre, trabaho ng minorities, taga-oppose. Tarantado ka, Robin. Ang sarap mong murahin mula ulo hanggang paa. Oo. Ang sarap mong murahin. Ang trabaho lang daw ng minority is taga-oppose. Alam mo ba yung pinagsasabi mo? So, pag tama yung ginawa ng gobyerno, mag-oppose ka pa din? Anak ka talaga ni Batman, Robin. Sige, ito, pakinggan mo to. Ano Sampal to sa'yo. Atom sa mga senador po na nagsasabing haharangan nila yung impeachment trial bilang sila'y oposisyon at ito bilang oposisyon, ang kanilang trabaho ay mag-oppose at tumanggi nga na magkaroon pa at mag-convene ng impeachment court? Palagay ko siguro if they're going to just kumbaga hadlangan ito just for the sake na hahadlangan lang at without any basis, yan ang hindi maganda. Ito ang I think considering that they are part of the opposition right now, agree ako na as opposition they should be part of the checks and balance ng gobyerno natin. Kapag may maling ginagawa yung majority, then they should be the ones speaking out. Pero kung hahadlangan lang ng hahadlangan just for the sake na hadlangan dahil kapartido ko to at kitang-kita naman na may malakas na ebidensya, baka hindi ito makakabuti para sa atin. Narinig ko po kanina yung usapan ninyo about first world countries, di ba? Yeah. Baka matagal nang inaason ng mga Pilipino ito para sa bayan natin, pero baka dapat isipin natin bakit nga ba hindi tayo naging first world. Palagay ko yung unang-una. Hindi tayo naging first world dahil paulit-ulit tayo nag-e-elect ng mga katulad nito ni Robin, yung hopong-kopong-kopong. Alam niyo yun? Yung yan, nanalo lang because of kasikatan. Kaya nga, Robin, thank you! Buti na lang tumakbo ka. Kahit pa paano, big thanks dito kay Robin Padilla. Kasi kung hindi tumakbo si Robin Padilla, edi sana baka si Willie Revillame, si Jimmy Bundok, baka yung ibang mga artistang tumakbo, baka nanalo. Kaya, Robin, malaking salamat sa ginawa mong sacrifices nang dahil sa'yo nagising ang mamamayang Pilipino na hindi na kami muling boboto ng artista. Baka si Willie Revillame nandyan na. O, bigyan ng 5,000 yan. Bigyan ng jacket yan. Gets ninyo?
Buti na lang talaga nanalo ka, Robin, kahit papano dahil ikaw ang isa sa living proof, isa sa patunay na hindi dapat nag-e-elect ng mga artista. 'Di ba? Kasi kung kung natalo itong si Robin, baka ang daming artistang nakapasok, like meron na diyan nag-boom tarat-tarat, boom tarat-tarat, 'di ba? Meron na diyan, buksan mo, papasukin ako, bulaklak para sa'yo. 'Di ba? Mga minamahal, baka mamaya bigyan ng jacket yan, baka nanalo yun. Diyos ko, Diyos ko. Lalo pat makasara din yun. Oh my goodness. Anyway, di ba mga minamahal, kaloka. Naloka ako kay Manong Robin. Di ba? Bugbog na si Robin. Oh my God, kahit anong pagbubugbog ninyo, close-minded si Robin. Tangina mo, Robin. Oh, ina mo ka. Kala ko alis ka naman sa Pilipinas. Good news na sana. Good news na sana, Robin. Naalis ka ng Pilipinas ka. So, ba't di mo pa ginawa? Di mo pa ginawa, Robin. Ba't di mo ginawa? First step that we should do is to have true accountability. Yung malalaking isda, ikulong na po sana. At maproseso at mag-undergo sila ng trial. If they are proven to be innocent, then so be it, you know. Pero itong impeachment is an important, sabi nga nila, this is take 2. Kumbaga, episode 2, siguro naman hindi na to magiging trilogy, no? Dapat sana ma-resolve ba na to, this sequel ng impeachment, at kailangan po ng bayan natin ito para mapatunayan po natin sa mga mamamayan na gumagana pa ho ang justice system natin na walang kinikilingan. Kaso, sabi nga nila, sadly, hindi natin alam kung ano kinabukasan itong impeachment na to sa Senado dahil mukhang sinabi na ni Senator Ping Lacson na Kasi nag-i-exist yung mga katulad ni Robin. Nag-i-exist yung mga katulad ni Bongo, ni Aimee, di ba? Nag-i-exist sila, kaya medyo nakakalungkot. Kahit gaanong hirap ang pinagdaanan natin dito sa House Justice Committee, mababaliwala lahat. Bakit mababaliwala, mga minamahal? Kasi nag-i-exist pa itong mga yudiputa ng mga senador na ang basihan lang nila is yung kanilang political preferences kung sino yung mga nakatulong sa kanila. Gets? Continue. baka nga daw hindi ma-constitute as an impeachment trial court ang Senado dahil may mga kokontra. What do you think? Importante po dito yung taong bayan. Sa palagay ko, last year we saw how the people, hindi ito yung mga aktivista, yung mga pangkaraniwang mga Pilipino na lumabas sa kalye dahil sa outrage over the flood corruption kumbaga scandal. Etong impeachment, if you believe in the 1987 Constitution and the rule of law, na pantay-pantay dapat, hindi lang mahihirap ang kinukulong, hindi lang mahihirap ang kinakasuhan, magbantay po sana ang mamamayang Pilipino. Nasa atin po yung we can pressure them to really, do their job. Kung nasa social media kayo, mag-post kayo, subaybayan po natin. By the way, speaking of posting, follow my FB page, Alicia Comments 2.0. Kasi yung 200 plus nating followers na ban yung account natin. Tarantado tong mga DDS, triggered sa atin eh. As always, nanggigigil sila sa atin, mga minamahal. Pinanggigigilan nila tayo. Napipikon sa atin yung mga DDLS. Diba? Kuwang-kuha ko yung inis nila. Ang inis ninyo, ikatutuwa ko. Diba? Anyway, continue pa tayo. Yung proseso, that you see something wrong, mag-post po kayo. And mas maganda kung sumasama rin po tayo sa mga mobilizations, no, na maaaring maganap din, especially once the Senate accepts the article. Yan yung ginawa namin before. Talagang nag-rally kami. Sa Senate, nakita ninyo, nandun si Richard Hadran, yung mga sikat na mga political analyst, Richard Hadran, si Mima Alicia, Mike Cervera, Biyahe Nicoy, diba? Ang dami mga political vlogger ang mga nandun. Kakampings at mga loyalista, nagsama-sama kami doon. And mga minamahal, good. Bakit good? Kasi nagkaroon ng iisang boses na patalsikin. Itong si Sara Duterte, and that was a very first time in the history na dilawan, tapos
loyalist nagsanib puwersa. Iisa lang yung mithiin na ma-impeach itong si Sara. But suddenly, pumasok itong Supreme Court. And it was very alarming because the Supreme Court tried to hide Sara Duterte sa kanyang ginawang mga kasalanan. So malaki talaga yung impact ng taong bayan, yung pressure natin dito sa kanila. Kaya as long as nakaya natin bumoses tayo mga kababayan. So anyway, yun po, 'di ba? Short vlog lang. It's me again, Alicia ninyo, nagbabalik muli para sa ating panibagong video. Maraming salamat at ingat, mga kababayan.